So bago po tayo mag-umpisa, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Banal at mahabaging Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa inyong dakilang biyaya at pagmamahal sa amin na napatunayan doon sa cross ng Galbaryo sa pamamagitan ng banal na sakripisyo po ng Panginoon. Lahat ng aming mga kasalanan ay natubos na at pinakaloob niyo po kami ng tunay na buhay at tunay na pag-asa na makakapasok po kami sa kaharian ng Diyos. Sa umagang ito, nandito po kami, Panginoon, sa inyong harapan sa kabila ng masamang panahon. Nakikita niyo po ang aming puso na hanap sa inyo, Panginoon, at naghahanap sa katotohanan. Turuan niyo po kami sa oras na ito at samahan niyo po kami sa aming pagkikitungo sa bawat isa sa inyong pangalan. At nawa magkaroon po kami ng kagalakan at kalakasan at kaaliwan nagagaling sa salita ng Panginoon. Mula sa simula hanggang sa katapusan ng itong gawain, sa iyo lamang po kami nagtitiwala, dumaasa. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen. So, buksan po natin ang ating Biblia, Juan chapter 2. So, Juan chapter 2. Verse 5. So, Juan chapter 2, verse 5. Isang verse lang po, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinabi ng kanyang ina sa kanyang mga lingkod, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. So, nakarang linggo pinag-usapan po natin itong Juan chapter 2. Yung unang miracle po ito, yung pinakaunang miracle, ginawa po ni Jesus doon sa Cana. Kaya dahil hindi pa po tapos yung pag-aral po natin sa itong unang miracle na ginawa ni Jesus, kaya tuloy po tayo ngayon para makuha po natin yung mga ibang lesson galing po dito. So verse 3 and verse 3, babasahin ko po, verse 3. So, nang makulang ng alak, sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, wala silang alak. Sinabi sa kanya ni Jesus, babae, anong kinalaman ninyo sa akin at sa inyo? Ang aking oras ay hindi pa dumating. Si Jesus, ang kanyang mga alagad ay naimbitahan po sa kasalan, yung wedding, mga wedding ceremony, reception. Inanyahan po nila si Jesus sa yung kanyang mga alagad. Kasama po yung mama, kasama po yung ina ni Jesus, si Maria kasama. Ang problema po, habang tumatagal po yung wedding ceremony, naubos na po yung alak, kulang na po yung alak, kaya ito po ay naging problema sa kanila. Tapos verse 4, sinabi sa kanya ni Jesus, so babae, sabi po ng ina ni Jesus kay Jesus, wala silang alak. Ano pong ibig sabihin wala silang alak? Gumawa ka ng paraan.
nahirapan sila, may problema sila ngayon. Kaya yun po yung sinabi po sinabi po ng ina ni Jesus, si Maria, wala silang anak. So, verse 4, ito po yung medyo nakakatakang salita sinabi ni Jesus. Ano po yung sinabi ni Jesus? Babae. Okay. Anong tawag? Babae. Pwede po ba ganito tawag sa mga nanay? Babae. So, parang anong tawag? Bastos. Okay? Parang walang respeto sa nanay. Babae. Wala pong ganitong tao na tumatawag sa kanyang ina, babae. Pero ito yung sinabi ni Jesus, babae. Anong kinalaman ninyo? Anong kinalaman yon sa akin at sa inyo? Ang aking oras ay hindi pa dumating. Sa maraming religion po sa buong mundo, lalo po sa mga Catholic churches, sinasamba po nila si Maria. So ginawa po nilang Diyos-Diyosan. Ginawa po nilang Diyos yung si Maria, saka yung mga yung mga alagad ni Jesus, yung santo, maraming santo, santa. Okay? Lalo na po si Maria po ay ginawa po nilang Diyos. Kaya sinasamba po nila si Maria. So dinadalanginan po nila si Maria. Kung may kulang po, parang lumalapit po sila kay Maria. Para si Maria po ay magsabi kay Jesus. Isa pang paraan. Dahil mahiya dumiretso kay Jesus. Kaya si Maria po ay mas komportable po yata nila malapitan si Maria, tapos si Maria ay hihingi kay Jesus. Parang ganito po. Siguro ilang sa mga nasa kasalan ay nagpaalam kay Maria, si Maria, sabihin mo kay Jesus. Kulang na, ubos na yung alak, sabihin mo kay Jesus. Ikaw yung mama niya, baka papakinggan niya yung mga request mo. Sabihin mo. Minsan, ganun din po yung mga ating ginagawa pag mahiya po tayong sabihin. Anong ginagawa natin? Sinasabi natin sa katabi, ikaw, sabihin mo. Mahiya ako. Ikaw na lang sabihin. Ganun po yung mga ugali ng tao. So, mahiya humarap sa Diyos, mahiya lumapit sa Diyos na direkta. Kaya hinahanap natin yung ibang mga channel. Okay? Kaya dito po, sabi ni Jesus, babae, anong kinalaman ninyo niyon sa akin? Yung kulang, alak. So, ganun din po, kapag may problema po sila, may sakit, o walang pagkain, gutom sila, o bagyo. So, lumalapit po sila kay Jesus. Tapos, humihingi po sila kay Jesus na sana masolusyonal niyo yung problema po namin. Pumunta po tayo sa, ilagay po natin dito yung bookmarking. Tapos pumunta po tayo sa Lucas. Lucas chapter 12. Verse 13. Lucas chapter 12 verse 13, sinabi sa kanya ng isa sa maraming tao, Guro, sabihin mo sa aking kapatid na bahaginan ako ng mana. Subalit sinabi niya sa kanya, lalaki, sino ang nagtalaga sa akin upang maging hukom o tagapamahagi sa inyo?
So, dinala rin po ng isang tao kay Jesus yung kanyang problema. Ano po yung problema? So, yung family issue po ay dinala po niya, yung problema sa family. Ano po yung problema? So, meron po silang mana. So, iniwan po ito ng mga magulang na namatay. So, iniwan po ito. Tapos, kapag meron pong mana na naiwan, iniwan po ng magulang. So, minsan, ito po yung nagiging problema sa mga naiwan na kapatid. Nag-away po sila. Gusto po nila makuha ng mas malaking portion. So, kung mas maliit na pumunta sa kanila, ay galit po sila. Kaya nag-away sa mga kapatid. Kaya ito po yung dinala po ng isa sa mga tao. Sabihin mo sa aking kapatid na bahaginan ako ng mana dahil yung kapatid ko ay gusto niya kuning lahat. Ayaw niya ibahagi sa akin. Dapat ibigay niya sa akin yung mga ilang bahagi. Pero ayaw ng mga kuya ko o kapatid ko. Kaya sabihin mo sa kanya. Akala po nila si Jesus ay barangay captain. Kapag may problema po tayo, saan po tayo lumalapit? Pag may problema tayo sa kapitbahay, pag ayaw yung pagkakapagkipagsundo, dinadala sa barangay. Ganun po, yung concept po ng maraming tao, iniisip po nila si Jesus ay tagapagbigay ng solusyon sa kanilang mga problema, finance, mga sakit, o hirap sa buhay. Yun po yung prayer po natin minsan. Prayer. Kaya dito po verse 15, sinabi po ni Jesus sa kanila isang napakahalagang lesson. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinabi niya sa kanila, mag-ingat kayo at magpantay laban sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa kasaganaan ng kanyang mga ari-arian. Sinabi ni Jesus sa kanila, hindi ako pumarito sa mundong ito para maging barangay captain ninyo. Hindi ako pumarito sa mundong ito para maging mayor sa inyo. Hindi ako nagbibigay ng mga solusyon sa inyong buhay. Material na solusyon. Okay. Material na mga blessing. Yung sabi po, nabanggit po ni Jesus, mag-ingat kayo, magbantay laban sa lahat ng kasakiman, sapagkat yung buhay ng tao ay wala sa kasaganaan ng kanyang mga ari-ari. Yung meaning po ng buhay ng tao, yung purpose po ng buhay ng tao, ay wala doon sa mga material na kasaganaan. Okay. So 78 years na buhay natin sa mundong ito, 78 years na, limitado ang budget. So, nung malakas pa tayo, o matalino pa tayo, o maraming mga may kayaman, may pera pa tayo sa ating bulsa, medyo matapang po tayo sa buhay. So, parang wala akong magagawa ko lahat ng gusto kong gawin. Walang hadlangan sa buhay ko. Di ba, malakas pa yung katawan, tapos matalino pa, okay? May energy pa, may pera pa, o magandang hitsura pa, matapang po tayo sa buhay. Pero habang lumilipas yung panahon at tumatanda po tayo, okay, unti-unti nawawala yung magagandang hitsura o yung kalakasan sa katawan, yung kalusugan nawawala, o trabaho, retire, or mga kayamanan na unti-unti naubos na. So, ito po yung mga bagay na lumilipas. Ito po yung bagay na lumilipas. Hindi po nananatili magpakailanman. So, yung mga nakikitang bagay ay lumilipas. Hindi po sila nananatili magpakailanman.
Kaya kapag nawawala po ganitong bagay, so nalulungkot po tayo, yung mga senior po, nanay at tatay, pagka mahina na yung katawan, mahina na po yung mga memory, nakakalimutan madalas, tapos yung mga budget ay unti-unti naubos, doon po, so nalulungkot po sila o minsan depression, galing doon. Dahil yung hinahawak po nila ay hindi katotohanan. Kapag hinahawak po natin yung katotohanan, yung will of God, nananatili po ito magpakailanman. So, habang malakas pa po yung katawan, hindi po ito napapansin po ninyo. Pero kapag matanda na po tayo, nawala na po lahat ng mga magagandang bagay sa buhay natin, doon po natin malalaman kung gaano kahalaga po yung katotohanan na hinahawak po natin. Kahit wala na akong kalakasan, kahit wala na akong pera, kahit yung wala akong magagandang bagay sa mundo, pero yung katotohanan na hinahawak ko, yung buhay na walang hanggan, yung walang hanggang pag-asa sa langit, kahit wala akong pension o pag-ibig, ito yung hinahawak ko. Okay. So doon po, malalaman, doon po, nakikita po natin kung gaano higpit po natin hinahawak po yung katotohanan. Kaya verse 20, alam po natin yung story po dito. 21, verse 21. Basahin po natin, 3, 2, 1. Gayon nga ang nagtitipon ng kayamanan para sa kanyang sarili, subalit hindi mayaman sa Diyos. Meron pong taong mayaman sa sarili, meron pong tao mayaman sa Diyos. Meron pong taong mayaman sa pera, pero hindi mayaman sa Diyos. Meron pong tao na matalino sa mga knowledge dito sa mundo, pero walang idea sa Diyos. Pero yung Kristiyano po, kahit hindi po tayo matalino sa mga makamundong bagay, wala po tayong idea kung paano kumita ng malaki, pero sila parang idea po sila, maraming idea kung paano kumita ng malaki. Pero kayo po, may idea po kayo kung paano kumita ng malaki? Kung may idea po, i-share po ninyo sa akin. Kung may idea po kayo, kung meron po kayong magandang item, i-share ninyo sa akin. O kung alam niyo po yung paraan kung paano manatiling kalakasan, anong klaseng exercise kailangan, okay? Kung may idea po kayo, i-share sa akin. Pero wala tayong ganong idea. Okay? Yung ano lang po natin, yung kaalaman po natin about makalangin na bagay. Kaya damo ng bulaklak, sabi po doon sa unang Pedro chapter 1, yung buhay ng tao ay kagaya ng damo. At kalawalatian nito ay kagaya ng bulaklak ng damo. Yung damo ay malalanta. Okay. Damo ay malalanta, yung bulaklak ay mahuhulok. Okay. Unang Juan, chapter 2, verse 17. Ang salibutan at ang pagnanasa nito ay lumilipas. Subalit, unit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman. So, meron pong dalawang bagay. May bagay na
nananatili magpakailanman, meron pong bagay na lumilipas. Okay. Yung buhay natin sa lupa ay nananatili magpakailanman o lumilipas? Lumilipas po yung buhay natin. Lumilipas. Yung kalakasan ng katawan ay lumilipas. Yung kayamanan po natin ay lumilipas. Yung kaligayahan, yung happiness, yung kaligayahan ay lumilipas. Hindi po ito nananatili magpakailanman. Kaya, kapag nakita po natin yung tao na humahawak sa mga bagay na lumilipas, kapag hinahawak po natin yung bagay na lumilipas, okay, yung buhay po nila ay walang kabuluhan dahil hindi yan nananatili magpakailanman. Pero kapag humahawak po tayo sa mga bagay na hindi lumilipas, nananatili magpakailanman, kapag yun ang hawak po natin, yung mga bagay na nananatili magpakailanman, yung buhay po natin ay mananatili magpakailanman. Yung meaning. Okay. Yun po yung magandang buhay. So, isa pa po, John chapter 6, Juan chapter 6. Verse 15. Juan chapter 6, verse 15. Nang mahalata ni Jesus na sila ay lalapit at pipilitan siyang gawing hari, siya ay muling umalis na nag-iisa patungo sa bundok. So, lumalapit sila kay Jesus. Gusto nilang gawing hari si Jesus. Gusto nilang gawing hari si Jesus. Bakit po? Ano po yung na-experience? Nabusok na po sila, nabusok. So, 5,000 tao na lalaki ay nabusok na sa 2 yista at 5 tinapay. Ito po yung napakalaking miracle. Nung nabusok na po sila, masaya sila, kaya sabi po nila, ito yung gawin nating hari. Kung may election po sa panahon po nila, kung may election, okay? Saan po tayo boboto? Kay Jesus. Boboto tayo kay Jesus. Bumoto ka kay Jesus. Kung siya ay maging hari natin, kahit may bagyo, okay na. Di ba? Kahit may bagyo na, tinahimik ni Jesus yung bagyo. Signal number 5, okay na. Kapag gutom, okay na po. 2 yista, 5 tinapay, ay 5,000 tao ay busok na. Walang gutom. May sakit, okay na. Pinagaling po ni Jesus lahat ng mga sakit. Kaya boboto tayo kay Jesus. Walang kalaban. Sino po yung magiging kalaban? Walang kalaban. Pero ayaw ni Jesus na maging hari sa kanila. Ayaw ni Jesus maging hari. Okay. Dahil si Jesus po ay hindi pumarito sa mundo para maging hari sa kanila. Hindi para magbigay ng solusyon sa kanilang mga material na problema. Okay. Di ba yung Pangulo ng Bansang Pilipinas, masakit pa yung ulo niya dahil sa daming mga problema na nangyari dito sa Bansang Pilipinas. Ganon din po yung mga Pangulo namin sa Korea, ay ngayon masakit po siya ng ulo dahil sa daming mga problema na nangyari sa Korea. Pag may bagyo, baha, maraming namatay, kailangan mag-prepare ng mga temporary bahay sa kanila. Dahil tapos may tension pa kami sa North Korea, South Korea. May balita na meron silang nuclear mga bomb. Anong kailangan? Tapos pinataas ni Donald Trump yung malaking tax
Kaya yung malalaking company ay nahirapan sila ngayon dahil sa malaking tax, okay, ng Amerika. Pero si Jesus po ay hindi pumarito para magbigay ng solusyon sa ating mga buhay. Dahil alam na Jesus kung ano ang kailangan po natin. Pinakamalaking problema sa atin, yun po yung alam ni Jesus. Alam ni Jesus kung ano ang pinakamalaking problema sa lahat natin. Ano po yung pinakamalaking problema? Financial po ba? Yun po yung pinakamalaking problema? O sakit sa katawan? Yun po ba yung pinakamalaking problema? O pasaway na anak? O yung mga asawa na walang trabaho? Laging nagiinom ng alak? Hindi po. Alam ni Jesus kung ano po yung pinaka-problema po natin. Unang Timothy chapter 2. Verse 4. Verse 4, basahin po natin ito, 3, 2, 1, na nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Kapag verse 4 na lang binasa po natin, hindi kompleto po itong sentence. Kailangan po isama sa verse 3. Kailangan po isama verse 3. Okay? Sino daw nagnanais ito? Ang Panginoong Diyos, ang tagapaligtas natin, ang Diyos po ay nagnanais na lahat ng tao ay maligtas. Salvation po ng lahat ng tao. Kaligtasan po ng lahat ng tao, yun po yung gusto ng Diyos ibigay sa atin. Yun po yung pinaka-solusyon sa atin. Kaligtasan saan? Kaligtasan sa walang hanggang kapahamakan. So, verse 5, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Kapag lubog na tayo sa mga problema, minsan nakalimutan din po natin na kung ano ba talaga mahalaga sa buhay ko. Kahit ligtas na po tayo, unbelievers' mind, yung mga puso ng mga unbelievers na hindi paligtas, ay lagi nasa mga material na problema nila. Tingnan po natin. Tingnan po ninyo kung saan po sila nalulungkot, kung ano po ang kanilang ikinalulungkot, kung ano po ang kanilang, kung saan po sila umiiyak. Tingnan po ninyo. Okay. Sakit, o hirap sa buhay. Pag lubog na lubog po tayo sa ganung mga problema. Okay. Halimbawa, kung isang linggo hindi kumakain, walang pakain. Isang linggo, kung hindi kumakain, ano lang po pumapasok sa mata? Ano ang hinahanap natin? Pakain. Kapag may sakit po tayo, yung gamot, yung doktor, yung hospital, yun lang po yung mga pumapasok sa ating isip. Depende sa problema po natin, hinahanap po natin yung mga solusyon sa ating mga problema. Dito po,
ang Diyos ay nangnanais ng lahat ng tao ay maligtas, makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Yung kaligtasan, katotohanan, hindi po ito lumilipas. Kaligtasan at katotohanan. Yung katotohanan po, alam po natin, si Jesus is the way, katotohanan at ang buhay. Si Jesus. Kaya verse 5, so, isang Diyos, marami po ba ang Diyos? Anong sabi ng Diyos? Anong sabi sa Biblia? Isang Diyos. Kaya Diyosan ay mali. Diyosan ay mali. Okay? Isa lamang po yung tunay na Diyos. Okay? Sa Korea po, yung ano po yung Diyos sa Korea? Alam niyo po ba? Basahin po natin. Ha-na-nim. Okay. Ha-na-nim. Okay. Ito po ay isang words, hana plus nim. Yung hana meaning one. Okay. So, ha-na-nim. Ito po ay sonseng nim. Yung nim ay pangrespeto. Kaya pastor, moksa, nim. Okay. Teacher, sonseng, nim. Okay. Parents, pumo, 님. Brother, 형제, 님. Sister, ano po sister? 자매, 님. Kaya, yung pang-respeto po ito, 님. Kaya, isa, 님. Parang ganun po. Okay. Isa lang yung tunay na Diyos. Yun po yung meaning ng hana. Isa, tul, dalawa, tatlo, set. Okay? Kaya magandang translation. Nung na-translate po ng Korean, yung mga hananim, kasi wala pong concept sa Korea, yung hananim, yung God. Kaya nung na-translate po nila, paano yung translate yung God, Diyos, sa wikang Korea? Anong concept nila? Anong isip nila? Dapat isa. Isa ang tunay na Diyos. Kaya isa plus nim. Ha-na-nim. Okay. Hindi pwede dalawa nim. Kaya Diyos-Diyosan po ay ibang mga rebulto. Diyos-Diyosan. Yung Diyos-Diyosan po, hindi po sila tunay na Diyos. Yung Diyos-Diyosan ay hindi dapat sambahin ng tao. Dapat isang. Kaya sabi dito, may isang Diyos, may isang tagapagligtas. Okay. So, tagapagligtas, tagapagligtas. Isa. Isang Diyos, isang tagapagligtas. Sino po ito? Si Jesus. Sa pagitan, okay? Sa pagitan ng tao. So, sinner. So, pansinin po ninyo ito. Sino po yung mga tulay? Yung tagapagligtas sa ibang meaning, yung tulay sa pagitan ng Diyos sa mga tao. Yung tulay. Okay? Isa lamang. Sino po? Si Maria po ba? Hindi. Si Jesus. Okay? Yung ibang mga santo-santa na sinasamba ng maraming tao, hindi pwede tagapagligtas. Tao lang sila tao. Lahat ng ibang mga tao, si Maria, si Jose, saka yung mga 12 disciple ni Jesus, lahat po ng mga ibang mga
tinatawag nilang santo at santa ay tao lang. Hindi pwede sila maging tagapagligtas. Namatay po ba sila para sa atin? Sino po yung ipinako sa cross? Si Jesus po ang ipinako sa cross. Siya po yung dumanak ni Jesus, dumanak po yung dugo ni Jesus. Hindi po yung dugo ng tao, ibang tao. Okay. Dugo po ni Maria ay dumanak sa cross para sa ating mga kasalanan? Hindi po. Dugo po ng mga santos? Dugo po ng mga santo, santa dumanak doon sa cross para sa atin? Hindi po. Yung dugo ni Jesus lamang po ay dumanak doon sa cross para sa ating kasalanan. Kaya nung sinabi ng mga tao kay Maria, ubos na yung alak. Sabihin mo kay Jesus, humingi ka. Mali po yung kanilang conception. Dapat dumiretso po tayo sa Diyos sa pamamagitan po ni Hesu Kristo lamang. No need, hindi na kailangan ibang tulay. Si Jesus po ay tulay po natin. Kaya lumapit po tayo kay Jesus at sumampalataya po tayo sa Kanya lamang. Hindi na kailangan ibang tulay. Kagaya po ni Maria, mga santo, santa, hindi na kailangan. Kaya verse 3 and 4, basahin po natin ito. Verse 4 and 5, basahin po natin ito. 3, 2, 1. Na nagnanais ng lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa tao, ang taong si Kristo Jesus. Okay. So verse 6, na ibinigay ang kanyang sarili na pantubo sa lahat, na siya'y patutuo sa tamang panahon. Okay. Kaya tagapagligtas, verse 5, tagapamagitan. Si Jesus ay tagapagligtas at tagapamagitan. Yung tagapamagitan, mediator. Okay? Kapag nag-aaway po yung dalawa, meron din pong tagapamagitan. Okay? So, na tumutulong para makipagkasundo po silang dalawa. Okay? Si Jesus ay tagapamagitan. Awit chapter, pumunta po tayo sa Awit chapter 4, Gawa chapter 4. Verse 12. So, ito din po mahalaga. Magbula verse 10, babasahin ko po, magbula verse 10. Dapat malaman ninyong lahat at ng buong sambahayan ng Israel na nakatayo ang taong ito sa inyong harapan na walang sakit sa pangalan ni Hesu Kristong taga Nazaret na inyong ipinako sa cross at binuhay ng Diyos mula sa mga patay. Itong si Jesus, ang bato na itinakil ninyong mga tagapagtayo, na siyang naging batong panulukan. Walang kaligtasan sa kanino paman, sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas. Walang ibang pangalan na ibinigay ng Diyos. Sino lang? Si Jesus lamang po ibinigay ng Diyos sa atin upang maligtas po tayo. Walang ibang pangalan si Jesus. Itinakwil po siya ng tagapagpayo. Pero siya ay naging batong panulukan, yung cornerstone. Naging cornerstone, panulukan. Yung cornerstone po ay yung mahalagang bato para magtayo ng isang bahay, yung cornerstone. Parang foundation. Kung walang cornerstone po ito, maguguho po isang bahay. Yung cornerstone ay
pinakamahalagang bato sa isang bahay. Si Jesus po ay tinakil ng Israelite, kaya ipinako siya sa cross, pero binuhay siya ng Diyos sa mga patay. Si Jesus po ay naging tagapamagitan, tagapagligtas para sa lahat ng tao. Walang ibang pangalan na kailangan. Pangalan ni Maria, pangalan ng mga santo, pangalan ng ibang tao ay hindi kailangan. Si Jesus po ay ipinako sa cross. Kaya kung malilito po kayo sa mga ganitong bagay, isipin po ninyo ito. Sino ba ipinako sa cross? Sino ba namatay para sa aking kasalanan? Okay. Sino ba namatay para sa aking kasalanan? Sino ba ipinako sa cross? Si Jesus. Si Jesus. Siya po yung nagbayad. Siya po yung nagbigay ng kanyang sarili para sa ating mga kasalanan. Kung ganon, si Jesus lamang po ay dapat natin sambahayan. Si Jesus. So, walang ibang pangalan. So, balik po tayo sa Juan chapter 2. So Juan chapter 2 verse 4. Kaya tinawag po ni Jesus yung kanyang si Maria, babae. So hindi po ito bastos dahil ipinapaliwanag po, ipinapakita po ni Jesus sa atin dito kung ano po yung position po ni Maria. Tao lang po siya, tao. Kahit yung kanyang sinapupunan, bahay bata, hiniram po ng Diyos para si Jesus ay ipanganak bilang tao. Hindi pwede mahulog galing sa langit. Hindi pwede lumitaw galing sa lupa. Dapat galing sa bahay bata para maging tao. Okay? Para maging tao. Kaya, si Maria po ay pinili ng Diyos, saka yung kanyang sinapupunan ay hiniram ng Diyos sa loob ng 9 na buwan. Yun lang. Okay. Pero tao lang siya. Isa sa mga sinner siya, si Maria. Okay. Kaya tawag po siya ni Jesus, babae. Ganun kataas po yung position po ng Diyos. Ganun kataas yung mga position ni Jesus, saka yung position ng tao ay napakalayo. Babae. Pero tayo, hindi pwede natin tawagin yung ating mga nanay, babae. Huwag po natin gawin yun. Okay? Bastos po yan. Kailangan respeto natin sa mga magulang. Pero ito po ay ito yung lesson po ni Jesus sa atin. Kaya yung tao, hindi pwede natin sambahin. Yung tao, hindi pwede natin lapitan para mag-pray. Okay? Hindi po sila target ng ating prayer. Yung tao po, hindi po silang target ng ating prayer. Okay? Kaya sa mga pista sa mga bayan, sa mga munisipyo, lagi mga statue ni Maria ay pinapasan po nila, maraming tao humahabol doon, mga reyna, ay mali-maling tradisyon. Kaya wag po tayo sumali sa ganung mga parada, sa pista. Okay. Ano mang mga activity, wag po kayo sumama doon. Okay. Na related, may mga related sa mga Diyos-Diyosan. Sayang yung pera po nila eh. Malaking gastos doon. Verse 2, chapter 2, verse 5. Sinabi ng kanyang ina sa mga lingkod, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa iyo. Okay? Whatever he says to you, do it. Okay? Do it
whatever he says. Do it. Ito po yung instruction po ni Maria. Okay? Ano mang sabihin niya sa iyo, whatever, do it. Do it. Ito po yung about obedience po natin. So, itong isang malaking magandang mga miracle. Okay? Yung tubig ay naging alak. Okay? Malaking himala, miracle po ito. May lesson po dito. May kapangyarihan. Yung galing po kay Jesus, yung kapangyarihan. Okay? Si Jesus may power, pero sino po yung ginamit ni Jesus? Okay? Ginamit ni Jesus yung tao, yung obedience ng tao. Kung walang obedience, kung walang pagsunod, walang mangyayari. Napakahalaga po ito. Ito po yung malaking collaboration. Yung creation, ang Diyos ang gumawa lahat. Pero para sa kaligtasan ng isang tao, kailangan po yung collaboration. Yung kapangyarihan ng Diyos, kailangan. Kailangan pakilos ng Diyos. Pakilos ng Holy Spirit, tulong, kailangan. Pero kailangan din po, ano po? Obedience po natin, kailangan. Sacrifice po natin, kailangan din po ito. Dalawa. Verse 6, ano po yung trabaho? Ano po yung trabaho nila? Verse 6, doon meron 6 na tapayang bato para sa kaugaliing paglilinis ng mga Hudyo na naglalaman ang bawat isa ng 2 o 3 bangang tubig. Sinabi sa kanila ni Jesus, punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan. Kanilang pinuno ang mga ito hanggang sa labi. Okay? Yung utos ni Jesus, fill the water pot with water. Okay? Punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan, water pot. Okay? Hanggang dito, labi. Hanggang labi, puno. Okay? So, wala silang idea. Okay? Yung mga lingkod po dito, wala po silang idea ano ang purpose. Alak ay kulang. Ubos na yung alak, pero bakit yung utos ni Jesus ay tubig ay mapuno doon, punuin doon sa water pot. Pero nung sumunod po sila sa salita ni Jesus, ano po? Changes nangyari. Yung trabaho ng Diyos ay doon po nag-umpisa. Obedience muna, tapos kapangyarihan ng Diyos. Kung walang obedience, yung kapangyarihan ng Diyos, makita po natin, hindi makikita. Kung gusto po natin makita po yung kapangyarihan ng Diyos sa atin, kung gusto po natin makita na pakilos ng Diyos sa atin, tulong ng Diyos sa atin, ano po yung kailangan po natin gawin? Obey muna, obey. Fill the water pot with water. Verse 9, verse 8 po, verse 8 muna. Sinabi niya sa kanila, kumuha kayo ngayon, inyong dalhin sa pinuno ng handaan at kanilang dinala. Okay. Yung tubig, dinala ninyo. Kumuha kayo ngayon at dalhin sa pinuno ng handaan. Tubig. Yung mga alipin po dito, wala pa pong idea. Bakit ganito yung utos? Bakit ganito yung utos? Punuin ninyo ng tubig yung mga tapayan, tapos kumuha kayo ng tubig at dalhin nyo sa pinuno ng handaan. Wala po silang idea. Bakit? Ganito. Tubig lang, tubig. Pero nung dinala po nila, hindi po natin alam kung kailan po naging alak yung tubig, pero on the way, on the process. Okay? Nung dinala po nila yung tubig sa pinuno ng handaan,
alak na ito, alak na, wine na. Verse 9, nang matikman ng pinuno ng handaan ang tubig na naging alak, hindi niya alam kung saan ito nanggaling, subalit nalalaman ng mga lingkod na kumuha ng tubig. So, naging alak na. Okay. Yung tubig ay naging alak na. Pero alam po ba ng pinuno ng handaan kung saan galing? Hindi daw alam. Hindi alam ng pinuno ng handaan kung saan galing yung itong magandang alak. Pero sino daw nakakaalam? Yung alipin, yung lingkod na kumuha, alam nila. Yung mga alipin na kumuha ng tubig, dahil nakita po nila yung buong proseso, kung ano po ang instruction po ni Jesus, kung ano po ang ginawa nila, tapos yung kung paano naging alak po itong tubig. Lahat ng mga proseso ay nakita po ng mga nakita po ng lingkod, may idea po sila. Meron po silang sasabihin. Kaya yung mga sumali sa gawain ng Diyos, yung mga sumusunod sa gawain ng yung kalooban ng Diyos, meron po tayong testimony. Meron po tayong testimony. Noong sumunod ako, ganito ang nangyari sa akin. Ganito pala yung kumilos ang Diyos. Yung mga malaking gawain ng Diyos, hindi basta-basta nangyari. May idea po sila kung paano naging alag yung tubig ito. Pero yung mismong pinuno ng handaan, ibang tao, wala silang idea. Saan galing ito? Masarap. Alam nila, akala po nila na itinago ng pinuno ng yung handaan, yung magandang alak hanggang ngayon. Bakit itinago mo yung magandang klaseng alak hanggang ngayon? Yun din po, yun lang mga inisip po nila. Pero yung mga lingkod na kumuha ng alak, kumuha ng tubig, ay alam nila. Ito din po yung isang malaking blessing na ibinibigay ng Diyos sa lahat ng mga sumasali sa gawain ng Diyos. Okay? Mula nung nagumpisa po yung Philippine Life Formation po dito, yung mga unang membro na yung mga unang yung kapatiran na sumali mula sa unang panahon dito, alam po nila kung paano pumasok po dito yung Ebanghelyo, kung paano po dito nagumpisa po yung Ebanghelyo, kung paano po kumalat po ito sa buong bansang Pilipinas sa pamagitan ng mga ganitong mga sakripisyo, ganitong nangyari, ganito. Alam po nila. Kahapon po nagkaroon po kami ng outer fellowship ng mga tatay. Okay? So, huwag po kayo mainggit yung mga nanay, yung others. Nag-enjoy po kami sa dagat. Pero first time po ito sa mga tatay. Tama po? First time. Yung mga mothers group, ilang beses po tayo, outdoor. Yung others group, taon-taon kayo. Pero fathers group, first time lang po ito. Kaya so maraming mga tatay po ay sumama, nag-enjoy sa fellowship. Tapos isinare po nila yung mga kwento na mahirap i-open sa mga ibang tao, ibang kabataan o sa mga mothers dito. Okay? May pasan ng tatay. Mas mabigat, mas malalim na pasan na mahirap may paliwanag sa mga ibang tao. Naalala ko po yung isang testimony ng isang brother na naligtas po siya sa una. Okay? Ito, Brother RC po dito. 2002 po siya na-save. Sa tingin ko po, sa halos siya po yung pinakaunang ligtas dito sa Philippine Life Formation. Sa mga
Pilipino, 2002. Okay? Kaya naalala po niya kung paano yung unang summer retreat, 2010. Unang summer retreat po, 2010 sa Cavite Church. Unang missionary, paano pumasok po dito. Yung unang visitation po sa mga Philippine brothers, sisters. Parang history po siya. Isang bahagi ng history ng Philippine Life Formation. Kaya may idea po siya kung paano naging alak yung tubig ito. Okay. Kumuha po siya sumunod po siya sa kaya yung mga malakas na gawain ng Philippine Life Formation dito o dito sa Tanawan Church ay isa sa mga bunga ng kanyang sacrifice. Yung bunga po ito, bunga. So, naging isang bahagi, isang page ng history ng Philippine Life Formation. So, almost 23 years na lumipas. Sa loob ng 23 years, maraming nangyari, maraming naligtas. Lumago po yung mga maraming churches sa Philippine Life Formation. Dahil po sa mga sacrifice ng unang brothers, sisters. Alam niya kung paano naging alak po ito. Kung paano yung tubig ay naging alak. Dahil, so yung mga lingkod po dito ay sila po yung sumunod. So sila po ay nagbuhos ng tubig doon sa lalagyan. Sila po yung kumuha ng tubig doon. Sila po yung nagdala ng tubig sa pinuno ng pinuno ng handaan. Ito po yung blessing. Malaking blessing po ito. Tapos kung meron po tayong ganitong experience, ito po ay magiging testimony po natin. Testimony. Chapter 2. So, Thessalonica, pumunta po tayo sa unang Thessalonica. Chapter 2. Verse 1. Kayo mismo ang nakakaalam, mga kapatid, na ang aming pagdating sa inyo ay hindi nawalan ng kabuluhan. Excuse me po. Bagaman nagdusa na kami at inalipusta sa Pilipos, tulad ng inyong nalalaman na naglakas loob kami sa ating Diyos upang ipahayag sa inyo ang ebanghelyo ng Diyos sa gitna ng napakalaking paksalungat. So, sa gitna ng napakalaking paksalungat, sa gitna ng napakalaking mga pagturusa o pagsubok, challenges, nangaral kami sa inyo ng ebanghelyo. Kayo ang nakakaalam. Kayo mismo ay nakakaalam kung ano ang experience namin. Mula nung araw na pumasok dito, okay, hanggang ngayon, anong nangyayari anong ginawa namin? Anong na-experience po namin? Mga pagturusa, pagsubok, pag-uusig, mga gutom, pagod, puyat. So, yung ebanghelyo na dumating sa atin, hindi po madali yung proseso. Yung sacrifice po ni Jesus doon sa cross. Yun po yung simula ng ebanghelyo.
Tapos, kahit namatay po si Jesus at binuhay siya muli sa mga patay, pero yung ebanghelyo, kung hindi po ito alam ng lahat ng tao, paano po sila ligtas? Yung grace, dapat dumating sa kanila para maniwala po sila, para makaroon po sila ng faith. Kaya maraming mga Kristiyano po ay nag-sacrifice para dalin, para may parating po sa atin ang ebanghelyo. Chapter 2, verse 9, "Natatandahan ninyo mga kapatid ang aming pagpapagal at paghihirap. Gumagawa kaming araw at gabi upang huwag kaming maging pasan sa kanyo namang sa inyo. Ipinahayag namin sa inyo ang ebanghelyo ng Diyos. Kayo'y mga saksi, pati ang Diyos, kung gaano kadalisay, matuwid at walang kapintasan ng inasal namin sa inyo na mga mananampalataya." Verse 19 and 20 po. Verse 19 and 20. So, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. "Sapagkat ano ang aming pag-asa, ang kagalakan at putong ng kapurihan sa harapan ng ating Panginoong Hesus sa kanyang pagdating, hindi ba kayo? Sapagkat kayo ang aming kaluwalhatian at kagalakan." Yung kaluwalhatian po na tatanggapin po natin sa langit, sa tingin nyo, ano po yung magiging kaluwalhatian po natin sa langit? Yung mga ginto? Ginto ba ibibigay ng Diyos sa atin? Yung kalsada sa langit ay ginto. Hindi na kailangan pa. Yung kalsada sa langit. Hindi po yung mga jewels. Yung kaluwalhatian po o kagalakan po na sa langit ay yung mga taong ligtas sa pamamagitan ng sacrifice natin. Yung mga kaluluwa, yung mga taong ligtas sa pamamagitan ng pagturusa at sacrifice, yung luha, yung bunga ng inyong evangelism, yung mga kapatiran na pinaglilingkuran po natin. Okay. Sa pamamagitan ng paglilingkod po ng mga natin, so ipinanganak, naligtas po sila at lumalago po sila sa kanilang faith. Okay. Sila po yung magiging kaluwalhatian po natin sa langit. Kayo ang aming kaluwalhatian at kagalakan. Kayo, yung mga kapatiran sa Thessalonica Church. Yung kapatiran po dito. Okay. Kung walang taong ligtas sa pamagitan ko, ibig sabihin, walang kaluwalhatian. Pagdating po natin sa langit, ganito po yung mangyari. Pagdating po natin sa langit, hahanapin po kayo ng mga taong ligtas sa pamagitan ng evangelism. Hanapin po kayo ng mga tao, kapatiran na naligtas sa pamagitan ng evangelism ninyo. Sasabihin po nila sa inyo, salamat. Dahil sa inyong sacrifice, nandito ako. Dahil sa inyong evangelism sa akin, kasama ako dito sa langit, salamat. Okay? Kung sumuko ka sa akin, wala ako dito. Salamat dahil hindi ka sumuko sa akin. Okay? Tuloy-tuloy, nag-evangelize ka sa akin. Salamat sa inyong tulong sa akin. Kung sumuko ka sa akin, baka umalis ako sa church. Pero dahil sa inyong prayer, dahil sa inyong mga tulong, nanatili ako sa church, ay lumago ako sa faith. Ginamit ako ng Diyos. Ganito yung mga bunga. Tingnan mo yung bunga ng inyong ginawa. Okay. Ako, pati yung mga family ko ay ligtas na sa pamamagitan ng prayer mo. Okay. Yung pagpapasalamat po nila ay mananatili magpakailanman. Kayo ang aming kaluwalhatian at kagalakan.
So, balik po tayo sa ating main text. Magbula verse 1 hanggang verse 11 po, ito po yung unang miracle na ginawa ni Jesus doon sa Cana, Galilee Cana. Naubos na po yung alak. Ano po yung meaning? Naubos na yung alak. So, ubos na po yung kanilang naubos na po yung kanilang alak. Ubos na rin po yung kanilang kagalakan. Okay? Yung kagalakan, yung galak po natin hindi galing sa alak. Okay? Yung tunay na kagalakan ay hindi po galing sa alak. Hindi po galing sa mga material na blessing. Okay? Yung ating kalakasan, yung ating mga magandang buhay, yung kaayamanan, yung mga matalino, yung magandang itsura ay mawala. Okay. Doon po, kumilos po si Hesus Kristo. Yung tunay na kagalakan po ay galing sa Diyos, hindi po galing sa tao. Okay. Nagutos po si Jesus, so punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan. Fill the water pot. Okay? Mahanggang lapit. Okay? Puno. Yung water pot, ano po yung simbolo ng water pot? Okay? Water pot po ay simbolo ng tao, katawan. Okay? Yung water pot po ay simbolo ng isang tao. Okay? Yung ating katawan po ay galing sa lupa. Yung ating hamak na katawan ay galing sa lupa. Kaya yung tubig po ay simbolo ng words of God. Kapag yung ating puso ay puno ng words of God, doon po mag-umpisa po yung changes. Malaking meaning po dito. Yung water pot po ay puso natin. Tapos yung tubig po ay words of God. Okay? Pag mapuno po tayo ng words of God, doon po mag-umpisa po yung changes. Hanggang kalahati lang po, mapupuno, hindi po hanggang sa labi. Dapat puno. Para sa pagbabago, para sa mga malaking miracle, para magbago yung tubig, maging alak, ano po yung kailangan po doon? Obedience po ng mga lingkod. Whatever He says to you, do it. Whatever He says to do it. Dito po kailangan din po natin yung obedience sa ating Christian living. So, ano mang sabihin niya sa atin, whatever. So kamusta po yung ating obedience? So, kamusta po yung ating obedience sa Diyos? Lahat po ng mga sinabi sa Biblia sa atin, yun po ba yung sinusunod po natin? Lahat? O mga ilan lang? Selection. Ilan lang sinusunod po natin? Kung ilan lang po mga pinipili po natin, ito lang gagawin ko, so hindi po makikita yung pagkilos ng Diyos. Kung nakilala po natin ng tunay na Diyos, okay, yung kapangyarihan ng Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos at karunungan po ng Diyos, saka yung kalooban ng Diyos sa atin ay napakataas. Kaya pag nakita po natin yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang kaluwalhatian, karunungan, o maluwalhating kalooban, ang kailangan po natin gawin sa harapan niya ay dapat sumunod. Sa lahat niyang sinasabi sa akin, sa lahat. Hindi po yung mga partial, hindi po yung mga ilan lamang. Kaya nandito po yung buong Biblia, mga kapatiran. From Genesis to Revelation.
Kamusta po yung Bible reading po ninyo? Mga ilang verses lang po binabasa? Hindi pwede. Dapat yung buong Bible ay binasa po natin. So, pero mahirap po itong gawin, kaya may magandang mga proseso sa bagong tipan muna, bagong tipan. Dahil mas madali po maintindihan po yung bagong tipan. Pero, pag sanay po kayo sa bagong tipan, kailangan din pong basahin yung lumang tipan. From Genesis to Revelation, yung buong Bible. Pag nakita po natin yung kanyang kalooban, okay, kailangan po natin hanapin yung kanyang kalooban, yung kanyang plano. Pag nakita po natin yung kanyang kalooban, kagaya po ng sabi ni Maria, whatever He says to you, anumang sinasabi niya sa inyo, do it. Ito ay para sa iyo, para sa iyo. Yun po yung tunay na kaligayahan. Yung tunay na obedience, kaya doon po kumikilos ang Diyos, doon po makikita po natin yung dakilang gawain ng Diyos. So, tingnan po natin sa Biblia, sa Jeremias. Chapter 29, Jeremias. Verse 11. Jeremiah chapter 29 verse 11. 11 po, verse 11. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat nalalaman ko ang aking mga panukala para sa iyo, sabi ng Panginoon, mga panukala para sa ikabubuti at hindi sa ikasasama, upang bigyan kayo ng kinabukasan at ng pag-aasa. So sabi ng Panginoon, ang mga panukala. So ano po yung panukala? Panukala. Ano po yung panukala? Plano ng Diyos. Kalooban ng Diyos. Yung mga panukala para sa ikabubuti ninyo. Ikabubuti, hindi po para sa ikasasama. Ibig sabihin, lahat ng mga kalooban ng Diyos, mabuting kalooban ng Diyos, lahat ng sinasabi ng Diyos sa Biblia ay para sa ating kabutihan. Para sa ating kabutihan. Hindi po para sa mahirapan tayo. Hindi para mahirap. Good will. God is good. Okay. Yung kanyang plano para sa atin ay mabuti. Kaya, whatever He says to you, do it. Okay. Dahil, yun po yung para sa iyo. Kaya verse 12, kayo ay tatawag sa akin, kayo ay lalapit at dadalangin sa akin, at diringgin ko kayo. Hahanapin ninyo ako at matatagpuan kapag hinanap ninyo ako ng inyong buong puso. So Job chapter 23, Job chapter 23 verse 10. Ito rin po, basahin po natin, 3, 2, 1. Unit, nalalaman niya ang daan nilalakaran ko. Kapag ako ay kanyang nasubok, ay lalabas sa akong parang ginto. Yung daan po natin. So, araw-araw, dumadaan po tayo. Okay? Yung buhay ng isang tao ay paglakad, walking. Okay?
Araw-araw, dumadaan po tayo sa ating buhay. Pero alam po ba natin kung ano po yung naghihintay sa dulo ng nilalakaran po natin? Minsan, hindi po natin alam kung anong mangyari bukas. Okay? Kahit buhay po tayo, araw-araw, lumalakad po tayo sa ating buhay, pero minsan, hindi po natin alam kung bakit nangyari po ito sa akin, ano ang naghihintay sa akin sa dulo ng nilalakaran ko. Pero sabi dito, sino daw nakakalam? Ang Diyos ang nakakalam. Nalalaman niya ang daan nilalakaran ko kapag ako ay kanyang nasubok. Okay? May subok, may pagsubok. Testing. May purpose. May reason bakit may testing sa buhay natin. Pagturusa, paghihirap. Testing po yan para, lalabas akong parang ginto. Ito po yung final, plano ng Diyos. Ginto. Yung dalisay na ginto. Gusto ng Diyos na tayo po ay maging dalisay na ginto. Okay. Kaya, dumadaan po tayo sa maraming pagsubok. Pero pagsubok po, mahirap po ba ito? Pagsubok sa atin? Masaya tayo pagsubok? Pag may sakit, masaya tayo? May sakit na ako. Hindi po. Yung mga response po natin kapag pagdating sa pagsubok, lungkot, hirap. Okay? Lungkot, hirap. Yung pagsubok po ay gusto po natin iwasan. Huwag sa akin, sa kapitbahay lang. Minsan may bagyo sa buhay. Malakas na ulan. Pagsubok po yan. Kapag may kasalanan po tayo, ginigising po tayo ng Diyos, nagamit po yung pagsubok. Minsan, panggising po yan, panggising, disiplina, para gumising po tayo. Pangalawang purpose po sa pagsubok, kahit okay lang po yung Christian living, kahit maayos po yung Christian living po natin, so nangyari pa rin po yung pagsubok. May purpose para maging ginto tayo. Ginto. Kasi sa yung puso po natin, maraming halong dumi galing sa lupa. Maraming halong dumi ng salibutan, mga makamundong bagay ay nakadikit pa rin po sa ating puso. Dumi po yan sa harapan ng Diyos. Kaya gusto ng Diyos tanggalin po yung mga dumi sa ating buhay. Kaya kailangan po dumaan sa apoy ng pagsubok. Okay? Kaya sa storya po doon sa Juan chapter 2, so maraming lesson po ay pinag-isipan po natin. Kaya sana po punuin din po natin ng words of God yung ating puso, so para magkaroon po ng changes sa ating buhay. Katulad po ng ginawa ng mga lingkod doon sa kasalan, sumunod po tayo sa anumang sinasabi ng Panginoon sa atin. Kung ganun po, makikita po natin yung mga pakilos ng Diyos. Alam po nila kung paano naging alag yung tubig. So, yung mga bagong ligtas sa Bible seminar sa last week sa Tinurik, yung sana po tulungan po ng lahat ng mga kapatiran alagad para tuloy-tuloy po sila sa fellowship at lumago sa kanilang pananampalataya. So, meron din po yung darating na Bible seminar doon sa Decahoms, August 4. Kaya isama din po sa prayer. So, para mas maraming naliligaw na kaluluwa doon ay maligtas. Let's pray together. Salamat po, Panginoon, sa inyong dakilang biyaya.
Salamatin po sa mensahe ng Panginoon na ipinakaloob niyo po sa amin. Nawa sumunod po kami sa lahat ng sinasabi ng Panginoon sa amin, upang mararasan po namin ang pagkilos ng Diyos sa buhay po namin. Gamitin niyo po ang lahat ng mga kapatiran dito upang may pahayag ang Ebanghelyo sa mas maraming naliligaw na kaluluwa. At sa lahat ng mga kapatiran na sumusunod sa inyong salita, nagsisacrifice para sa kaluwalhatian ng Diyos, pagkalooban niyo po sila ng mas matatak na pananampalataya at kagalakan at kaaliwan ay nangagaling sa inyo. Lahat po ng mga kapatiran dito na dumadaan sa iba't ibang uri ng pagsubok sa kanilang buhay, Panginoon, samahan niyo po sila sa lahat ng panahon ng kanilang kahirapan upang hindi sila matiso sa kabigatan ng tukso at pagsubok sa buhay po namin. Ipinakitiwalaan po namin ang natitirang buhay sa inyong mahabagin at makapangyarihan kamay. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen.